Bakit nga ba mahalaga ang financial analysis and valuation and other financial information that might be beneficial to us investors and also other users information as well? Yan ang pag-uusapan at pag-aaralan natin sa video na ito. So unang-una po mga ka-traders, syempre po yung mga companies na yan na nakalist po sa mga stock exchanges or any publicly listed na mga companies sa mga secondary markets, yan po ay obligated na i-disclose, no, or i-release, i-publish yung kanilang mga tinatawag po natin, no, na mga financial status and health, no, ng company. So meaning po neto, kung sila man ay nalulugi, kailangan pa rin nilang i-disclose yon. So katulad nga po ng 3 financial statements, example lang po yung income statement, balance sheet or statement of financial position and cash flow statement. Yan po ay makikita at mababasa, maa-analyze, no, ng mga simpleng, kumbaga mga simpleng investors, no, kahit hindi ka malaking tao, hindi ka malaking kumpanya, kasi nga po it is available to the public information. Okay po, kaya napaka-importante 'yon. Kung halimbawa nag-iinvest ka sa company X, company Y, company Z, ay makikita mo sila kung nagge-generate ba ito ng funds, meron pa bang natitira, malaki ba yung pagkakautang nila, and also sustainable ba yung kanilang business, no? Makikita mo 'yan sa kanilang financial information. So ngayon, magagamit po 'yan syempre ng mga investors, ng mga creditors, yung mga nagpapautang, yung mga employees, yung mismong stakeholders, 'di ba po, yung mismong mga may-ari, owners. Napaka-importante po niya mga financial information na 'yan dahil 'yan ang magdidikte kung saan kayo patungo, no, mababankrupt na ba kayo? So syempre pag na-bankrupt, mawawalan ng trabaho, 'di ba po, yung mga employees nyo. So kaya po napaka-importante na itong financial information na to. Ngayon, syempre halimbawa ikaw investor naman, no, medyo mag-focus tayo sa investor perspective, na kung saan, 'di ba, pag ikaw gumagawa ka ng mga yan, yung ako mahilig akong gumawa ng discounted cash flow analysis, no, ng mga dividend discount model, mga DDM, and also yung tinatawag po natin na weighted average cost of capital, yung mga PE ratio. Alam nyo po na napagtanto ko, no, kahit akong junior analyst na, tanungin nyo yung mga ibang analyst din talaga na matatagal na, actually, yung mga kinocompute natin na yan, yung mga ina-assume natin ng mga number na yan, kahit na may mga basis tayo, syempre, that would not actually totally would reflect, no, on the stock price. Meaning, kapag halimbawa lang po, ang stock price niya is 2 pesos. No, ngayon, yung pagkakakompute mo, yung increasing value ay halimbawa 5 pesos. 'Di ba? So, ayun po yung kita mo doon, 'di ba? Parang pwede siyang tumaas ng 5 pesos ngayon. Actually, hindi sinasabi ng mga financial valuations, stock valuations, models, no, na talagang mangyayari siya. Kasi meron pa nga tayong tinatawag na margin of safety, 'di ba? Baka naman talaga hindi 5 pesos 'yon, baka talagang na-overestimate mo lang. Kaya napaka-importante dyan when it comes to financial analysis, financial reporting, financial valuations. You calculate all that, no? Nagko-calculate ka, 'di ba? Nag-assumption ka, nagpo-forecast ka. It's really better, it's really great to have a realistic assumption, a realistic data and number for you to be able to come up with the realistic forecast. Diba? Kasi kapag po medyo sinobrahan natin yung mga forecast natin sa revenue, sa net income, sa free cash flow, kumbaga yan po ay talaga magiging hindi accurate po. Syempre, yung result. Kumbaga, halimbawa lang po, at present, nalulugi yung company, 'di ba? At nung mga nakaraang taon pa. Tapos, ang forecast mo, sobrang kikita sila ng malaking pera 2 years from now. Parang kumbaga, maybe may catalyst yun, pero parang malabo, 'di ba? Yung sobrang labong computation na lugi sila ng 5 million, tas kikita sila 50 million in the next 2 years. 'Di ba? Yung ganun, iiwasan po ninyo when it comes to financial analysis, no, valuations, yung mag-assumption kayo ng hindi makatotohanan or unrealistic. Okay? So ngayon, yun po ang pinaka first step dyan, kapag ikaw magagawa ng mga analysis, valuations, forecast, it should be realistically based. Okay, so that's number 1. Ngayon, number 2, kahit na nga sabihin nating realistic, kahit na sabihin nating, sige naman medyo accurate ka na yung mga assumptions mo, forecast mo, alam nyo po,
talagang hindi nga siya ganun eksaktong mangyayari. Pwede siya mangyari ganun eksakto, pero most of the time, syempre, assumption lang naman yun eh. Forecast lang naman yun. Tinanong ko na din sa mga professors ko yan. Na kung saan, gusto ko siyang i-explain no, sa English, pero ito yung ibig sabihin nun, hindi porket nag-compute ka na ito yung value niya, intrinsic value niya, tapos ito, ganito yung mangyayari, undervalue siya, overvalue siya. Syempre, valuations don't, no, valuations have no power to predict the future. Yun lang po yun, di ba? Syempre, valuations lang yan eh. Kahit na sige, ito yung kita ko, ito yung magiging value niya, no? 5 years from now, 10 years from now. Well, hindi ka naman siguradong ganun na mangyayari. Bakit? Kasi po, example, mga pandemic. Example, yung mga gera. Diba? Malay mo yung company na pinag-iinvestan mo, maapektuhan siya ng mga gera na nangyayari. So, meaning, maapektuhan siya nonetheless kung ano yung valuations na kinumpute mo. Diba po? So, kahit na very optimistic, very positive yung ating computations, no, sa mga valuations natin. Diba? Sa PE ratio, maganda yan. Pero, kumbaga, there will be always reasons kung bakit siya pababa, kung bakit siya pataas. No, alam niya ng mga ibang analyst, no? Kasi mga forecast lang naman niya, mga assumptions, kahit na may mga basihan. No, kita mo nga, realistic na yung forecast, realistic na yung valuations, nagkakamali pa rin. Paano pa kaya yung unrealistic mag-input ng mga numbers, mga data? So, ang sa akin lang, kahit na, sige na nga, realistic ka na mag-compute, realistic ka na mag-forecast, mag-assumption, yan ay hindi pa rin sigurado kasi valuation models have no power to predict the future price of a share. No, ano lang siya, parang historically, parang mga technical indicators. Doon siya nagbabase sa ano bang last time na galaw niya. Diba? Ano bang mga price points, key points ang tinamaan niya, tas eto na yung ngayon. So, kasi kung may mayaman na sa stock trading, sa investing, sa lahat ng klase ng pagte-trade sa asset classes, di ba? Kung madali lang yon, sana mayaman na lahat. Pero kahit, di ba, mathematician, syempre, kahit mga great fund managers pa yan, natatalo pa rin po. Bakit? Kasi nga, kahit magaling ka na dito sa mathematics, sa economics, dahil hindi pa rin po niyan kayang i-predict yung eksaktong mangyayari na dito yan tataas, dito yan bababa. All of those are assumptions, predictions, forecast. Pero syempre, kung magpe-predict ka na nga lang, magpo-forecast ka na lang, doon ka na sa somehow accurate. Doon ka na somehow sa realistic. Okay? Pero they don't have power to predict na, okay, eto yung na-compute ko, accurate to, ang market value niya, 2 pesos per share, ang intrinsic value niya, 10 pesos per share. Ibig sabihin ba nun, tataas talaga yun ng, di mo nga alam kung totoo yun na 10 pesos, may margin of safety pa yun, maybe 6 pesos, 8 pesos, tapos ang tanong pa doon, kailan siya aangat doon ng 6 to 8 pesos? 8 to 10 pesos. Kung yun yung na-compute mo. Ang importante pa rin dyan, sinasabi nga, no, ng mga CFA na nga, ng mga analyst na talaga, no? Hindi ako, no? Kumbaga, yung mga tunay na analyst niya, yung mga sober gagaling. Siyempre, napaka-importante pa rin dito, hindi lang yung financial models, hindi lang yung financial status, financial health ng company, kundi yung mismong business venture, business model. Kasi kung business model niya, numbers maganda ngayon, pero yung business model hype lang pala. Ibig sabihin, uso lang siya ngayon, yung business na yon, maganda yung kita ngayon. Paano na in the future? Paano na in the future yung kita, yung business? So, hindi ka pwede mag-forecast kung yung business model ay parang hindi siya sustainable, hype lang. So, yun po yung mga kino-consider natin, mga internal factors, mga external factors, right? Yan, yung pestle analysis. Napaka-importante po nung. Kaya somehow, yun yung tips ko sa inyo when it comes to financial analysis, valuations, forecasting. Sana, guys, sa 10-minute video na ito, marami po kayong natutunan at syempre, marami akong na-impart sa inyo na knowledge, na guidance, and also inspiration. Dahil ako pa lang po, ay 20 years old po, BS Finance student. And also, tumutulong din tayo sa mga kababayan natin Pilipino by financial education, pre-trading mentorships, and also mga student apprenticeship, Kung gusto niyo magpaturo, definitely you can message me to join. Alright? So, yun lamang. Maraming salamat po. God bless you and see you
on my next vlog. Bye-bye po.